Isinusulong ngayon ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, ang mahigpit na pagpapatupad ng voluntary drug testing sa mga atleta sa kolehiyo. Kamakailan po kasi sa Maynila nahuli ng mga polis ang dalawang imports na manlalaro ng FEU o Far Eastern University na di umano'y gumagamit ng marijuana. May report si Salima Refran. Sa higit 50 taong pagiging fencer ni Coach Orly Guerrero, iba't ibang kwento na raw ng paggamit ng droga ng mga atleta ang kanyang narinig. Pero kadalasan daw, sa sports nakakahanap ng pagbabago ang mga dating gumagamit. We have had national team fencers who might have had problems with drugs before they entered fencing. But with fencing, it stopped. Nitong nakaraang linggo, dalawang foreign basketball players ng Far Eastern University ang nahuli ng mga pulis na gumagamit ng marijuana. Ang FEU nangakong papatawan ng karampatang parusa sina Anthony Hargrove at Adam Muhammad. Sinikap ng GMA News na kunin ng panig ang dalawang atleta pero hindi pumayag ang eskwelahan. Sa halip, sinabi ng universidad na magsasagawa sila ng sariling investigasyon. The policy of FEU on drug matters is if our security catches the students, then there's a process. And if they're found guilty after due process, they can be dismissed. We don't interfere basically with the investigation, with what happens outside. But at the same time, we will carry out our own internal investigations. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nagmungkahing magsagawa ng drug testing sa mga atleta sa kolehiyo, pero voluntary lamang ito at hindi mandatory. Ito raw kasi nasasaad sa batas. Yung universities mismo ang mag-voluntary submit doon sa mga players. In short, yung player na magvo-voluntary, wala naman akong tinatago eh. Magvo-volunteer akong mag-drug test. Ang manlalarong si Albrecht, pabor sa panukalang drug testing. Yung drugs, hindi natin lang kung effect niyan sa atin sa mga athletes. And plus, represent namin yung school namin So may values kami dapat ang pinapakita. Gaya niya, bagi mga ibang estudyante, naniniwalang kasabay ng pagdadala ng pangalan ng kani-kanilang eskwelahan ang responsibilidad na maging ehemplo para sa iba. Ina-idolize nila yung mga basketball players, tapos malalaman nila parang drug addict. So parang isipin nila sa pagiging drug addict, sisikat din sila tulad ng mga basketball players. So parang kailangan po na mag-drug test. As players, they should act as role models sa mga kabataan tulad ko. So para sa akin po, tama lang na mag-undergo sila ng drug testing. Pero si UP Maroons coach Ricky Dandan naniniwalang hindi dapat natatapos sa drug testing ang pagtingin sa isyu ng paggamit ng droga ng ilang atleta. Pero ano yung magiging policy if somebody is found positive? Because especially if a very young kid is caught positive, what do you do? Will you bring him to rehab? Will you kick him off school? Salima Refran, GMA News.